Biodegradable, dry, or non-biodegradable solid waste. Wala na sa amin. From all household, institutional, industrial, and commercial establishment with the territorial jurisdiction of the barangay, thereby adopting Quezon City Ordinance SP 1707 S 2006 and 4 other purposes. Okay, sir. Yun na lang. Magtatanong na lang kami. Mahaba eh. Hindi mo makita eh. Oo. Okay, any comment from the members? Unang tanong ko po, Kagawad, Mr. Chair. Kagawad, Henry Vicente, di ba? Yes. Bakit po nakalagay ng reintroduce? Ano yun? Tingnan niyo po. Ano ibig sabihin po no? Reintroduce. So, meron na dati. Actually, meron na dati. Yung in charge ng environment namatay. Oh. So happy na dati nang meron sana i-defensa rito. Oh. Being the chair, committee chair on environment, siya na reintroduce. Pero actually meron na. Pero nakapending dito. Kinamatayan dun eh. That was 2015. 2015. The name of Kagawad Judy Villegas. Batang-bata pa si Myla noon, 2015. 2024 na tayo. Kagawad na, for the information ng ating mga barangay officials, no? Kung magkaroon ng another set of officials, elected officials, member ng Sangguniang Barangay, kung meron ho mga dati na, huwag mo na siyang, kasi hindi siya reintroduce eh. Bagong set of barangay officials na kayo, Sanggunian. So, there is no such reintroduce. Because you are going to introduce, kasi bago kayo eh. Di po ba? Yes. Kasi pag sinamang reintroduce, parang meron ka na tapos, nung during the term, meron ka na, tapos binalik mo na naman. Di ba? Kaya nung nakita ko na kagad, yung pasensya na, yung mata ko kasi, pag ganito, malinaw, di ba, Kapitan? Lalo na pag maganda, no? Okay. Kaya, hindi reintroduce. Kagawad, ano ha? Ngayon po, dito naman sa inyong title po, ang ordinansa po kasi, o Barangay Mesa Ordinansa Resolution should contain one subject matter. Isang subject matter lang po. Ito, parang kinopya mo na yung buong problema na naman ito ng barangay secretary. No? Dapat hindi mo na siya dadagdagan pa. Kasi hindi mo, an ordinance for the mandatory segregation of waste. Hindi, at nga eh. Mali nga yung pagkasulat pa rito. And source, at source, into wet or... Sabi, kung yun ang tumbok mo, doon ka lang. Niglagay mo pa doon eh.
from all and then adapting Quezon City Ordinance. Di ba? Di sana ginawa mo na lang, implementing Quezon City Ordinance number 1707, series of for other purposes. Tapos, nakuha niyo po? Yes, sir. We are simplifying titles para ho sa ating mga constituents, pag binasa, iyon pala ang ibig niyang sabihin. No? Yung iba pa nga, tinatagalog pa nga nila eh. Kasi merong mga constituent natin, hindi rin gaanong mas maganda ng Tagalog. Kaya nakikita ko po, yung subject matter mo, dalawa. So to simplify that, kung ang gusto mong mangyari, yung city ordinance, kasi 1707 segregation yun eh. Di po ba? Yes. Hindi gagawin mo ng ordinance o resolution implementing the Quezon City Ordinance number SB 707. Tapos, pag binasa nga ng hala, meron na pala. Ano kagawad? Salamat po. Ganun talaga, no, ha? Huwag kang mag-alala, bibisitahin ko kayo. Kakandak ako ng seminar doon sa kanyo, sa mga kagawad. Kasi mas maganda kasi na mailagay natin ng maayos ang yung mga ordinance resolution. Pasensya na po kayo, ha? Kailangan natin ayusin eh. Yun ang trabaho namin. That is the reason why Special Review Committee on Barangay Ordinances. Ano po? Tapos, kagawad, mabuti nga dito, meron ng dispositive portion. No? Nayari din, nagawa din, Oh, ha? Kasi po, the reason why I'm asking this one, pagka in-adapt o implement mo yung Quezon City Ordinance, take note, ang penalties nun malaki. Di po ba? Ayan o, 3,000 o, 5,000, meron pang imprisonment. Hindi naman kayo pwede magpakulong eh, yung barangay eh. Ano, kagawad? Di ba? Yes, sir. Hanggang 1,000 lang yung penalty nyo. So, kung ginawa mo yon, sino ngayon mag-enforce nito? Di po ba? So, make it, nakuha ko yung kanyo eh, gusto nyo mangyari. Pero make it simple. Isi-simplify nyo lang po yun. No? Kasi, the ordinance itself, nandun na ito eh, yung yung sinasabi nyo dito eh. Nandun na yun eh. So, there's no need for you to ipasok mo na naman, i-reiterate mo na naman. Kaya kung gusto mong i-implement yun, a resolution implementing Quezon City Ordinance number 1707 and for other purposes. Tapos, ang kwento. Bali ang ano namin sa penalties. Imprisonment, medyo ano talaga yun eh. Sure po. Kaya nga po, pwede ho ba kayo magpapakulong ng kan? Tinitikitan ko na lang po. Hindi, kasi yun ang nakalagay eh. Huwag mo sabihin, tikitan na lang po. Yun nga ang penalties eh. The department, the office who can do that, city. Hindi kayo. Yan nga, bibigyan ko kayo senaryo to implement yung Quezon City Ordinance number 1707. So, sir, it's power of the punong barangay to enforce all laws and city ordinances. Di ba? So, mag-implement ng kapitan. Di ba? Kapitan siguro to, di ba? Implement mo, di ba? Ayan. So, ibig sabihin, by coming up with a resolution, implementing, yun. Parang hinikayat mo na si kapitana na, implement mo na yung CAP. Kasi meron ng city ordinance. Yan. Kalalagay ko lang sa channel ko niyan, Powers of the Punong Barangay. Tingnan nyo rin po doon. Ha? So, ang gagawin ko dito, defer ko muna po. Further study muna natin paano gagawin, ha? Nagawad, ha? Yes. Mr. David, with the approval of the proponent, I move that we defer consideration of Barangay Ordinance number 04. Duly seconded the Barangay Ordinance number 04/2024. The Barangay San Isidro Labrador is deferred. Yan. Next item, mamaya. Don't worry. Tutulungan ko kayo dito. Thank you po. Magkita-kita rin tayo. Next item, also from Barangay San Isidro Labrador, Ordinance number 5, Series 2024, ang ordinance imposing a fining or docket fee for all civil and criminal complaints or cases for mediation and conciliation
and for other purposes. Okay, the ordinance number 050 of 2024 of Barangay San Isidro Labrador is now open for review. The proponent is recognized. Kagawad Roberto Madayal. Yes, sir. Kayo po yung proponent po nito. Okay, sige po. Being the Committee on Justice and Human Rights Group. Ayan. Huwag mo yung lagyan ng puno. Nilagay ka na. Actually, kagawad meron na mga internal rules or procedure. Yes, yes, sir. Nandun na rin yung mga pangalan ng mga chairmans. Yes, sir. Na-review na kaya namin dito yan? Pag dito na-review nyo, si Erlyn nagdala sa DILG yata, sir. Doon ni-review. Hindi sa amin. IRP, Internal Rules of Procedure. Oo, kasi alam mo, kagawad, mas maganda kasi yung pag-usapan natin internal rules of procedure kasi before you come up with an ordinance resolution, no? Yung internal rules of procedure, diba, yun ang unang gagawin ng sangguniang barangay. Yan. Kasi para maiwasan yung away ng kagawad sa kapitan sa session, no? Marami na kasi kami natanggap dito, nag-aaway-away. Ito, sir, copy furnish kayo dito. Si Treasurer nagsabit sa DILG and Wala ho. DCRD. Wala ho kami natanggap eh. Yung mas maganda. I-check na lang po. Okay po. We'll go to that discussion, Mr. Chair. Discussion na tayo. Okay. Kagawad. Hindi. Kagawad. This is all about di katarungang pambarangay. Ayan. Batin ka ng katarungang pambarangay session, ng pansa. Hindi. Yung mga lupon lang. Ito yung ginawa sa Aberdeen. Yung mga lupon lang, sir. Sana sumama ka rin. No? Kasi marami pong matutunan doon. Ano ha? Kasi po, kaya kung tinatanong po ito kagawad, all about fees, docket fees, nakakasama na po yung sa barangay revenue ordinance ninyo. Yes, sir. So, why is there a need na gagawa ka ng ordinance na mangongolekta when in fact, the barangay revenue ordinance is already an ordinance wherein nakalagay po doon katarungang pambarangay, docket fees, criminal, civil, ganon. O, sige Kap, Sagawad. Regarding po doon sa revenue po, Revenue ordinance. wala po ito. Sinambit ka liga ng pero hindi special review, unified revenue po. 1 minute recess, Mr. Chair. 1 minute recess. Nandun rin po yun sa unified. Sa unified to, pero sa barangay wala. Na-approve po ba ng Special Review Committee yun? Hindi ko alam kay Kasi, sir, John Vergara kung binigyan lang kami kopya, pinag-submit kami. Sa mag-submit kayo, ito yung unified, nireceive lang namin. Kasi sir, tawag nun, yung lahat ng barangay revenue ordinance, dadaan po dito sa committee. Kung dumaan po sa committee yun, ewan ko lang kung nakaligtaan, hindi ko napansin yun. Time ni President Freddy Rojas, yung unified sila gumawa nun. O nga po, pero yung sa barangay po ang tinatanong ko po. Sa revenue code namin wala ito. So nasaan yung barangay revenue ordinance niyo po? Sinambit din namin sir sa Sa Liga. Liga. Okay, ganito na lang po, Kap Kagawad. Next time, padala yung barangay revenue ordinance, ha? Kasi ipapacheck ko po kung approve na yung barangay revenue ordinance. Kasi kung hindi pa approve yung barangay revenue ordinance, wala mo na kayong, hindi po pwede kayong mangongolekta. Ngayon, kung halimbawa doon sa barangay revenue ordinance, nandun to, there's no need for this one. Sir, wala talaga. Yung nga sir hindi naman pwedeng tayo mag-usap dito ng wala sir, kung wala naman tayong mismong revenue ordinance na magsasabing wala. Kasi po, this is part of the barangay revenue ordinance. Hindi na kailangan pa siyang ihiwalay. Okay, mga kagawad next week magkita tayo ulit Pwedeng pakidala yung kopya ng barangay revenue ordinance.
Then we will check with the secretary. Yun po ay nagkaroon ng approval ng council. Then, kung may approval ng council, check natin kung kasama ito o hindi. That is one way of solving the problem, kagawad. Okay po? So with that, hindi naman nakarehas, di ba? With that, Mr. Chair, I move that we defer